Getting very angry is what's happening here. Hindi naman, paano naman, wala talaga, 220 meters, 55 million, completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. So, yes. If if all of these projects were properly executed and implemented, ang laki nang nawala na problema sana sa atin at sa mga taong bayan, at saka mas magiging maayos hanggang irrigation, hanggang water supply, fresh water supply for household. Pero ito yung ginagawa nila, talagang nakakapinsala pa sa mga local residents. So yes, it's no, I'm not disappointed, I'm angry. So, yan, magandang gabi po sa inyong lahat, mga ka-BBM, mga kapalerista. Welcome po sa aming ika-14 na episode ng Salamat PBBM. Napakabilis ng araw, nag-start lang kami May 20, ngayon August 20, pang 14th episode na kami at maraming salamat sa suporta ninyo. By the way, may kasama ako dito, dalawang pogi. Hayaan nyo muna sila magpakilala ng mga sarili nila. Magandang gabi mga kayaya, mga ka-BBM. Nakita nyo yung video ni President Bongbong Marcos, galit po siya. Kami rin dito po, galit din po kayo. Abangan nyo po ang pag-uusapan namin. Tiyak na mainit at maanghang ang aming masasabi tungkol dito. O nga imbis na mapapatawa ka kasi good vibes, di ba? Pero hindi nakaka-good vibes itong ginawa ng mga kontraktor dyan po sa Baliwag, Bulacan. Magandang gabi po. Magandang hapon po sa inyo. Ako po si Ka Coffee. Oh, relax lang, masyado kayong mainit eh. Hindi pa tayo disimula eh. So paki-comment nga mga ka-BBM kung okay ba yung audio namin at kung okay ba yung itsura namin yun kahit walang filter. Paki-comment nyo nga. At Walang filter yan. Walang filter. Wala pa filter yan. Walang filter yan. Paki-comment nyo nga kung nasan kayo mga ka-BBM para mabasa namin mamaya yung mga comment ninyo kung nasang lupadop kayo ng daigdig ng mga followers namin at mga taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos. Si Ma'am Amena Pangandaman kasi, yung secretary ng budget, nagpunta sa DSWD. Kung matatandaan natin, inutusan siya mismo ni PBBM, si Ma'am Amena, inutusan siya ni PBBM na bisitahin yung mga proyekto at tingnan kung nagagamit na maayos yung budget. Kaya kung nung nakaraang linggo, marami nang binisita si Ma'am Amena na mga flood control, mga kalsada, at maraming ang mga kapalpakan. At eto, binisita niya yung DSWD. Ngayon, eto may video tayo. Morning! Morning po. Morning! Gusto tayo? Teka. Kasi makasunod. Automated na, no? So, Automated yun. na yung sa DSWD. Yan yung National Resource. Ang tawag dyan ay National Relief Operations Resource Center. National Resource Resource Operation Center. National Resource Operation Center ng DSWD kung saan mechanized na po yung kanilang Hindi, pag-impake ng mga food huwag products. mong gamitin yung mechanized, hindi naintindihan ng mga didilis na obob yun. Anong tawag doon? Automated. Automated. Ganun. Kasi yung mechanized, ano na yun masyado eh. Malalim na malalim sa kanila yun. Automated election. Oh. Kaya madaling nung uto-utoy niya ba yan? Hindi, seryoso tayo. Yung DSWD yan, gaya na nakikita nyo, hindi na yan mano-mano yung pagbabalot ng relief hindi yan mano-mano. Gaya na nakikita nyo, machine na po lahat yan. Ultimo, paggawa ng karton, pagbuka ng karton, paglagay doon ng bigas, yung bigas ilalagay sa plastic, iba-vacuum dry, lahat yan, Automated. automated na yan, hindi yan mechanized Pero automated. paliris na meron lang isang division na manual pa rin kasi binibigyan ng trabaho ng DSWD sa tupad. Yung mga kababayan natin May na video ba tayo binibigyan dyan ng ng tupad? trabaho. May video tayo No, dyan. so parang merong isang section no diyan sa
National Resource Operation Center na mga manual pa rin. Pero para lang bigyan ng trabaho yung ating mga kababayan na walang trabaho. At least na may nagagamit ng Pero maayos. the rest, no, talagang automated na, no? Hindi, natutuwa nga ako sa tupad kasi alam naman natin yung tupad di ba? Yung nagwawalis-walis, ikakalat wawalisin. Pero yung tupad doon, nag-ano sila ng bigas. Nagre-repack. Nagtatakal sila ng bigas, tapos yung bigas, ilalagay na ka sa karton. At alam nyo ba ha, yung laman ng food packs, nung karton, 6 na kilong bigas. May nakalagay na for sale. Oh. Ha? Not for sale, ha? Oo, 10 dilata. Anong dilata? Sardinas? Sardinas at saka Mga corn easy, beef, easy corn beef. open kanya. Oo, corn beef. Tig-5. Tapos kape at saka Ovaltine. Nice. May Tapos Ovaltine ngayon pa. pinakita pa ni Secretary Gatchalian. Kapag nagbigay sila ng ayuda, may mga kasama pa, face towel, tuwalya, toothbrush, tsinelas. Kompleto na yan. Good for a week. Good for a Kaldero, week na. kawali, tabo. Meron pa nga yung timba na kapag nilagyan ng maruming tubig, Portable water filtration. purifier, water purifier, Water portable. purifier. Yun yung ininom ni PBBM na galing sa gutter yung tubig. Ininom. At sinubukan din ni Sec Rex saka Sec Mina Kasi kahapon. iba talaga? kami Ano siya? nakahapon. Oo. Oo, sinubukan ininom. Akala ko lang ba nung... Buti na lang, hindi mo mahalata ang Sec Mina. Kasi kahit anong facial expression, maganda pa rin eh. Sana all. Sana all, di ba? Sana all. Alam mo, ang maganda dito Alam mo sa... yan, nakakawala ka ng focus sa mga ganyan pa. Mga ganyan pa, nakakawala ng focus. Palawag natawa si Manong Gerbs. Ang maganda, kinig ka sa ido, ang maganda dito sa National Resource Operation Centers ng DSWD, tinitiyak nila na once may tumama yung sakuna, pre-positioned na yung mga goods. Hindi kung kailan tumama yung bagyo, saka ka lang magre-repack. At saka ha, ang reserba nilang mga repack doon, kahit walang kalamidad, 3 million mahigit. Kaya wala ka maririnig na nagre-reklamo. Stats lang, kasi nakausap ko yung isang operations head nila doon. Ang napuproduce nila sa loob ng isang araw, yung 8 to 5 na Trabaho. food packing lang is between 15,000 and 18,000 food packs. Oo. Tapos ang ideal level nila ng inventory is 3.2 million. Oo. And as of yesterday, kung di ako nagkakamali, is 1.8 million daw ang stocks nila. So may kailangan pang 1 point kaya wag something. kayong magtataka mga kababayan ha. Kung parating pa lang yung bagyo, may ayuda na yung mga kababayan natin kasi laging may reserba yung DSWD at ang pinakamahalaga Yung dyan, tinatawag ng prepositioning. Oh, ang pinakamahalaga- Preposition na sa iba't ibang branches ng DSWD. at ang pinakamahalaga dyan, mga ka-BBM, simula pag-upo ni PBBM, wala nang nasirang mga ayuda. Hindi na na-expire, hindi gaya dati. Na-expire, hindi binigay, binaon sa lupa. Milyon-milyon nasasayang. Ngayon, kahit kailan hindi nangyari sa panunungkulan ni PBBM at saka ni Secretary Gatchalian yung ganyang problema na hindi pa namimigay yung ayuda at nasisira na lamang. Kaya maganda rin yung pagpunta ron ni Secretary Amena Pangandaman kasi at least nakita niya kung paano nag-ooperate yung DSWD. Pag humirit man si Secretary Gatchalian, ma'am, kailangan namin ng budget para i-duplicate natin yan sa Visayas, i-duplicate natin yan sa Mindanao. Hindi mahirap panghingi ng budget. Hindi, Diba? nakita naman ni Ma'am eh. Oh. Lahat, yung budget ng DSWD nagagamit. Kasi correct. kita naman yan, ang dami, parang landers yung warehouse, ang daming nakareserba. ng Social mga ka ayuda. mag-grocery, landers ka talaga. Oh, landers. Pure good. Dilis ba ako? mga dilis ang dali pa pa. Nakakabilib din, very proactive si Totoo naman, Secretary Rex totoo. Gatchalian. No? Kaya, Nakita nyo ba doon, merong iba't ibang containers doon. Oo. Isang container para sa hygiene. oh, No? Binibigay yon kapag nasunugan. oh, May isang container naman kasi yung mga tinutulugan, gamit sa pagtulog, etc. So, ang style pala nila, kung anong klase ng sakuna, no, doon binabase kung ano ipapadala sa... Systematic, no? Systematic. Saka yung need talaga. Oo. So, dapat lahat kasi ma-address nila yung need. And then yung meron nga water purifier, kung may kahirapan ng pagkuha naman ng maiinom na tubig, meron din ipapadala nila. Galing ha. So, ganun sila ka-systematic, ganun sila ka-proactive in terms of managing itong needs ng ating mga kababayan na nagigibiktima ng mga sakuna. kaya maraming salamat sa DSWD at pinasilip nyo sa amin kahapon yung automated na pagre-repack na talagang high-tech na pala talaga ngayon. Ngayon, punta tayo rito sa Bagong Pilipinas Youth. Uy, maganda yan. Diba? Balitaan ko yan ha. Shout out, may kinikilig dyan, oh, si may Madam video Hana. tayo dyan, may video tayo. Sige. Ipakita muna natin.
ng Bagong Pilipinas Youth will help different leaders po from different part of the Philippines po to share their knowledge sa mga communities nila and to also share yung mga expertise, yung mga experiences nila in leading their own places para po ma-share nila with other youth leaders na nakakasama po. So, kumbaga po, collective sharing of ideas and projects po para po ma-reach yung mga communities ng bawat isa. Talagang ito ang bagong Pilipinas at ang bagong Pilipino na haharap sa mga bago pang henerasyon ng ating pong bansa. Kaya I'm very blessed. We are very blessed actually to have a chairman like Chairman Vini who listens to us and especially who advocates for the betterment of the youth in our nation. Maraming salamat po at congratulations muli sa bagong Pilipinas at bagong Pilipinas Youth. Nakakatuwa kasi nakita namin yung mga youth na pumunta dito galing sa iba't ibang lugar na talagang pinakita yung suporta nila sa pagbubukas po nitong Bagong Pilipinas Youth Movement Youth Hub. At syempre, yung suporta na pinakita po ng ating aming chairman na si Mr. William Vincent Marcos na talagang kita naman po natin na akala mo is normal na tao lang kung makipasalamuha po sa mga youth at sa amin dito. Kita nyo po na napaka-sincere at napaka-down to earth po ng aming chairman. Mabuhay ang Bagong Pilipinas! Grabe, ang galing. Binabati natin si Vini Marcos at saka si Hannah Garcia. No, masaya yan. Oh, Masaya diba? ngayon yun, no? Grabe, akala ko artista. Oo, ako din, nagulat ako Oh, eh. hindi ko, minumukhaan ko Shout out kay Hannah Garcia. Hello. minumukhaan ko kanina si Sino Joyce kaya yun? Jimenez ba to? Ay, hindi si Hannah to ah. Ba? Akala ko nga si Joyce Jimenez, kung tutusin nga talaga eh. Di ba? Kung di mo kilala, mapagkakamalab mo talagang si Joyce Jimenez na artista, si Hannah. O, yan. Ano masasabi nyo dyan, mga Alam mo, maganda ito eh, no? kahit hindi na kayo dalawa kabataan, ano masasabi nyo dyan? Nagsakit mo magsalita. Nag-real talk, no? Anyway, maganda ito, itong Bagong Pilipinas Youth Hub, kasi meron ka ng hub o meron kang center, kung ikaw ay parte pa ng kabataan, no? May pwede kang puntahan para mag-share ng experiences mo, i-share mo yung inyong insights when it comes to political affairs, political issues. They will also conduct trainings, kompleto itong youth hub na to. At ang maganda pa rito, nandiyan po mismo si Presidential son Vini Marcos, no? At dyan po sa nasabing event na yan, pinakita po ni Vini ang isang folder na naglalaman po ng mga project proposals mula sa kabataan. Ibig sabihin, nag-i-engage ang kabataan. Gusto namin maging parte kami ng pamamahala ng governance. Gusto namin kasama kami sa pagpaplano. Very inclusive. May totoong youth participation. Correct. Oh. Ito ha, nililinaw ko ha. Ito mga kabataan na to, gaya yung nakita nyo kanina sa video, mga totoong kabataan yan ha. Hindi yan yung kabataan na scam na sabi, kabataan tapos may apo na. Hindi. Party list yan. Tama kayo. Party list yan. Oh, party list yan. No. Hindi ko na nga pinag-aaral. Ayaw pa. Di ba sabi ko nga, di ba? Mga totoong kabataan yun. Kasi kita mo naman, si Vini. Ilan taon? 20, alam ko 28 eh. Kumbaga legit na kabataan. Legit. Legit. Dito, wala pa rito, may apo. wala pa rito, may mga kaso na kabataan. Ito kabataan talaga na totoong kabataan. Ano Ngayon, yung pangalan iba sa sa totoo sa pagiging congresswoman ha. ngayon maganda to kasi para mga kabataan natin. Nakausap ko nga yung si Joyce Jimenez, ay si Hannah Garcia kaganina. At ano ko kung anong para saan ba to? Sabi ito, para makatulong daw sa mga kabataan natin dito sa atin para mailayo sa mga masasamang Alam mo pala Rista, gawain. sa magkakapatid na Marcos, ito si Vini, si Simon, saka si Sandro, no? Mas bet ko to talaga to si Vini. No, kasi nakikita ko sa kanya yung personality ni... Akala ko nakikita mo sarili mo sa kanya. Hindi naman. Susunod pa yan. Susunod na yun. Nakikita ko lang pareho kami ni Vini, makananay. Kasi ako makananay, sip-sip ako sa nanay ko eh. To si Vini mukhang very close to Hindi, obvious First Lady, naman. diba? Halata naman. At saka Saka smiling sweet face. nila pag magkasama. Halata diba? naman. Bisa makita mo, nagsasayaw sila dalawa. Sino yung trending na sumasayaw, no? Bunso eh. Ganyan talaga pag bunso. Hindi Makalala. si ano kasi, Bunso siya, bunso. ang tingin ko kasi kay Vini, parang pinaghalong yung charm ni First Lady Imelda Romualdez Marcos saka yung talino ni Apo Lakay. No? Mm. Although hindi naman natin masasabi na sa ngayon dahil hindi pa naman natin nakikita ng gusto yung hindi kapareho ni
Ferdinand Sr. Pero matalino yung bata eh. Hindi, makikita mo kaagad yan, makikita mo kaagad sa kanya, madaling husgan, marunong siya makipagkapwa-tao. Correct. 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 Di ba? Marunong siya makisama sa mga ordinaryong tao kahit siya ay anak ng presidente. Hindi siya yung arte-arte, di ba? Yung pa-wake and bake, hindi siya ba ganun-ganon. Talagang matino siya kabataan. Last year, September 11, birthday ni Apo Lakay, no? Ay, oo. Senior sa Batak. September? Oh, September last year, no? Ang lapit ko lang sa kanila, sa first family, no? Si Vinny, lahat ng pagkain dun sa food exhibit, tinitikman eh. Nakakatawa nga siya eh. Wala siyang kaano-ano, basta tikman niya lahat. Kasi kung isa ka sa exhibitor, pati inumin, itikman niya, gano'n. Siya lang sa first family na gano'n. kasi kung isa ka sa exhibitor, matikman yung produkto mo, it's an honor na, di ba? O, batiin natin si Boy Tactics yan. Shoutout kay Boy Tactics yan. Ay, Shoutout happy sa viewing. sa tropa natin na yan. Laban lang hanggang Ngayon, dulo. kung ikaw ay kabataan, pwede kang sumali rito. Pwede kang makijoin dito, makiisa. Pumunta ka lang sa kanilang headquarters dito sa Mandaluyong. Mandaluyong. Labas ha. Pero sa mga dilis, sa loob. Dito sa Bago Pilipinas Studio, dito yan sa Mandaluyong, sa may EDSA lang yan. Nagkakandak sila ng mga skills training, may mga mental health caravans, mga anti-bullying seminars, may mga community cleanup drive, kung lalo na kung bakasyon, di ba? Opportunity po yan sa inyo na mag-participate. At saka dun sa headquarters nila ha, kung wala kang laptop at may assignment ka, pwede ka punta roon at pwede mo magamit yung libreng laptop, may wifi pa. Kung hindi ako nakakamali, may pabiskwit pa yan, sabi ni Hana. May pakape. May pakape. Oo, Nakita di ko ba? May pakape. Kompleto dyan, kompleto. Basta talaga mag-aral, hindi mag-scatter dun sa... Wala na, tinanggal na sa Gcash siya kasabayan. Ngayon, saludo tayo kay Vinny dyan, pati kay Hana. At sa buong bumubuo Sa lahat na bumubuo sa Bagong Pilipinas Youth Hub. Youth Hub, dahil nakikita natin na meron pala talagang programa ang gobyernong ito para sa ating mga kabataan. Kaya saludo tayo sa kanila at palakpakan natin lahat tayo. Shoutout sino? Hoy, Marie Paler, anak ko yung gumawa ka ng assignment mo niya, pa-shoutout ka pa dyan. Akala ko gusto niya sa BBM Youth Hub sa bago. O basta tayo comment bago kaya yan. Cecilia Peña, si Vinny Marcos po ay di feeling entitled. Tama. At lagi nakismile, kaya good vibes ang dating. Tama. Correct. Kung makikita mo yung ngiti mo, maiinganyo kung pumunta sa kakopi YouTube. basa. Sige. Sino ko? Si Elisa Jose Fuentes, mga Luke Ariel ay, nagulat. Kala ko ba naman si Ito. Derek Ramsey? Si Koy Ramos Kunana niya, pa-shoutout my idol Palerista #1 in my heart. Naku, mag-asawa na po ako. Ilan? Isa, syempre. Isa. Papahamak mo. si Ameline Arbitrario. Ano ba nakalagay? Solid Marcos po kami. Okay po yan. Si Boy Tactics, ayan, shoutout sa'yo pare ha. Si Star Barrett, basa. Nakakatuwa talaga si Palerista. Napapatawa mo ako watching always from Italy. Ang dami baon ngayon. Medyo mura yung visa kayo sa Italy. Oy, natatandaan niyo nag-comment na absent siya ng ilang beses? Si Sunflower yan. Asa pala si Sunflower? Ayan. Sabi ni Sunflower, smile palagi para hindi magmukhang matanda. Yan. Kala ko, upset ka naman. Ibas talaga kita sa vlog ko. Si Edgar Reggie, shoutout mga Lodi. Shoutout po sa inyo. Boss. Ay, kay Clinia Carola, shoutout sa mga taga-Tanawan Leyte na nakikinig sa atin. Sabi ni Maria Estrella Latexki, yan. Walang imposible sa ating Panginoon. Prayer is the key. Tama po yan. Tama po yan. Ang Marcos Youth Party, hindi yan Duterte Youth. Ito, legit na Marcos Youth Party. Legit yan. Legit. Kaibigan natin yung mga nandyan. Kabataan yan, hindi mga Ay, seniors. matino yan. Matino yan. Walang kaso yan ha. Walang kaso. Yung Marcos Walang Youth. apo yung mga yan. Wala pang apo. Yung isa kasi may mga Hindi apo na. manloloko. Yung mga yan, hindi manloloko ha. Yung isa, may apo na. Youth Party list pa rin. Ito si Emilita Tuyot na nga eh. Mercado. Present po mga sirs. Watching here in Tokyo, Japan. Ay, happy viewing. Maraming salamat sa inyo uli mga ka-BBM, mga kababayan natin na patuloy na sumusuporta sa ating presidente. Tulungan natin siya. Huwag natin siyang iiwan dahil kailangan niya talaga ngayon ng suporta dahil matinding laban ang kanyang kinakaharap. Yan. Yung mga politiko, DPWH officials, mga contractors, mga engineers, mga auditors, moderate your greed. Tayo ang kakampi ng presidente, ang taong bayan ang kakampi ng presidente laban sa mga bilyonaryo, laban sa mga trilyonaryo na kumukulimbat sa pondo ng bayan. Huwag po natin silang iwanan. Ako po si Ka-Coffee at magkita-kita po tayo Ayan, sa next video. maraming salamat mga ka-BBM. Ako po si Palerista TV. Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat.
Bye!